Ito yung pangyayari na hindi natin inaasahan, yung mapapatayo ka ng wala sa oras at sa gulat dahil lumapanit yung buong paligid. Sabay umugong yung pandinig ko dahil nga napakalapit lang pala nito sa aming tirahan. Kaya pala parang hinaltak yung bubunga namin nung gabing iyon. At ramdam na ramdam mo talaga yung grounded na gumagapang sa lupa kasi umiilig yung buong kabahayan namin. Tapos yun na nga, kinabukasan, sobrang sakit na ng ulo namin, masakit na yung mga kasukasuhan namin, nagsusuka kami. At lahat na kami ay nilalagnan. Kahit sariwa yung dahon, is talagang makikita nyo na para siyang nasunog. Ayan. Ganyan yung nangyari doon sa dahon. Una na nilaw siya, tapos ngayon maitim na. At yung mga bunga niya ay mayroon na rin pong yung iba may amoy na. Tapos yung dulo, yung pinakaparang ubod ng nyug is parang nagtutubig na po siya. Ang dali po lang na mabulok. Bali, yung kidlat, tumama siya dito sa harapan ng bahay namin at ayan lang naman yung bahay namin. At ito na nga yun, ayan, nakitang-kita nyo dyan sa harapan ng bahay namin, ayan. Dyan tumama mismo yung kidlat hanggang dito sa may kinakatayuan ko. At ito ay nasa pagitanan po ng dalawang nyugan, yung tinatayo namin at saka doon sa karatig namin na hanggang ngayon ay marami pa rin po dun sa kabila na hindi pa rin po na ipapatumba, pero plano din yata pong ipaalis kasi nga po nakakahawa. At ayan po sa likodan ko, makikita nyo po yan, yan. Tapos ito yan, yung mga puno na yan dyan sa taas. Bali lahat po yan, ay ganyan po lahat ang itsura niya. Yan, kulay brown na yan, na nanunuyo na yung dahon. At yung puno na yan ng mangga ay nasa likod namin, ayan, nag-uumpisa na rin po siyang magkulay brown.